Yes, good morning mga ka-doctors. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Patrick. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga ka-doctors, pinapakain natin ng butil ng mais ang ating alagang itik bago pakawalan sila sa halamanan para makahanap sila ng mga pagkain nila para po hindi sila mapasmo. So ganyan ang technique natin bago sila pakawalan sa mga halamanan at makapunta sila sa mga creek, makahanap ng kuhol mga kadakers. So dito naman sila kadakers sa maliit na creek, balik na naman sila dyan at dito natin sila pinapakain ng mga kuhol. Sa dami-dami pa ng kuhol dyan ay hindi pa nila maubos kasi malalim, at dito natin sila ilagay para magsisig sila dyan. Pero yung iba ay natamaan na yan ng mais, kaya mag-inom lang sila ng tubig dyan at maligo konti. Pagkatapos akyat na naman yan sila mga kadakers. Ganyan ang ugali ng mga itik. So kung inyong makita, naliligo pa yung iba. So maya maya konti, ayan na, akyat na yan sila. Pagkatapos magpatuyo na naman ng kanilang balahibo. So ganyan ang ugali ng itik talaga. Sa mga hindi pa po nakaranas ng ganitong klaseng pag-alaga at gustong mag-alaga ng itik, so marami tayong mga variety na pagpilian. Pero kung sa akin, dito po ako sa pateros, kasi ang pateros madali lang, simple lang siya. Pwede nating pakawalan dyan, hayaan lang natin, bantay-bantayan lang natin sa mga aso. So hindi po tayo masyadong ma-stress kapag mayroon tayong paglalagyan na kahit kunting creek lang. So sa ganitong klase, kapag maglugo na po yung mga alagang itik natin, so pwede na natin ipakulong yan at pakainin natin ng mga alternative na pagkain. Pwede yung butil ng mais at saka ipa ng mais, o di kaya yung ipa ng palay, ihalo natin sa ipa ng mais, at yan po ang ipapakain natin sa kanila 3 times a day. Kahit hindi masyado mabusog, basta makakain lang at hindi lang mamamatay. So yan lang po ang ating ginagawa sa ating mga alagang itik, kasi hindi naman tayo pwedeng magpakain sa kanila ng feeds dahil wala naman silang itlog. So malaki ang gastos natin dyan kasi ang mahal-mahal na ng feeds ngayon. So ganyan lang ang ginagawa natin mga kadakers upang makapagtipid tayo sa mga gastusin. So kailangan alamin talaga natin yung pag-alaga ng itik, kasi kapag hindi tayo marunong dito, malaki ang gastos talaga. So ayan na po yung mga alagang itik natin, nagpapatuyo na po yan sila. So shout out pala dyan sa mga viewers ko
at sa mga subscribers ko sa Canada, lalong-lalo na dito sa Philippines. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Hindi ko po marating ito dahil ako lang mag-isa, kung hindi sa inyong tulong sa akin. So shout out, thank you sa 1,995 subscribers ko po. Hindi ko man kayo maisa-isa, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung minsan hindi po tayo makapag-upload dahil mahirap talaga dito sa area ko. Mayroon talagang area dito na walang signal. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. See you next vlog.